Ito yung parang mga mabababa ang kalooban na laging ano ang nauuna mag-isip bago big. Ano po? 5-10. Mapalad ang mga dumaranas ng pag-uusig dahil sa pagsunod nila sa kalooban ng Diyos. Paano naging mapalad yun? Dumadanas na nga ng pag-uusig. Sagot, dahil makakasama sila sa kaharian ng Diyos. Nasa kabila pala ng pagdaranas mo ng pag-uusig na yun, hindi ka pa rin umaalis sa Diyos, nasa Diyos ka pa rin. Hindi mo siya iniiwan. So ikaw ay karapat-dapat sa kanyang kaharian. Ikaw ay inuusig sa araw-araw, dumaranas ka nito, pero ipinapasa Diyos mo. Yun po yun. Ikaw, kapitbahay na masama ugali, parang ganon. Mateo 5:11, mapalad kayo kung dahil sa pagsunod ninyo sa akin, iniinsulto kayo. O yan, yung mga naririnig tayong ganyan. Kasing-basid pa kayo, di ba? Inuusig at pinaparatangan ng masama. Pero ang sagot ko naman doon, kahit tayo nagkakaroon ng problema o ganito, ay nakakahingi tayo ng tawad sa Diyos. Kayo naman, hindi naman kayo nagsisimba. Nakakahingi ba kayong tawad sa Diyos? Kami, kahit ganito kami, nagkakamali kami sa inyo, nakakahingi tayo tawad. Kayo, nakakahingi ba kayo? Hindi. So, meron din tayong obligasyon sa kanila na sila ay paliwanagan. Bigyan ng liwanag. Sabi, magsilbing liwanag tayo. Unang Pedro 3:8. Katapos tapusan, magkaisa kayo magdamayan. Magmahalan bilang magkakapatid, kayo ay maging maawain at mapagkaibigan. Yan, so lumalabas din dyan, hindi tayo lang. Mapagkaibigan, hindi siyempre sa mga hindi rin natin kapanampalataya yan. Para bakit? Para sila makuha rin natin. Mapaliwanagan. Maraming tao ang naghahanap ng matinong sagot. Pero kung ikaw isasagot na para kang hindi nagbabasa ng Biblia, ang isasagot mo sabi kasi ni DJ sa radyo, ay mamamali ka dyan. Ang isasagot mo kung may humahanap ng sagot sa'yo, bakit gano'n? Bakit gano'n? Sagutin mo, biblically. Nasa 1 Peter yan, chapter 3, verse 15 yata, yung humihingi sa atin ng kasagutan. Huwag ninyong gantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama. Kailang talata na po tayo, 1 Peter 3:9 ito. Huwag ninyong alipustahin yung umaalipusta sa inyo. Sabihin, nilait ka, lalaitin mo rin. Tinura ka, mumurahin mo rin. Hindi gano'n. Sa halip, gantihan ninyo sila ng pagpapala sapagkat tinawag kayo upang gawin ito upang kayo magmana ng pagpapala. Ang ibabato mo sa kanila ay mabubuti na mga gawa. Ito ay sapagkat nasusulat. 3:10. Ang nagnanais umibig sa buhay at makakita ng mabubuting araw ay dapat magpigil ng dila mula sa pagsasalita ng masama. Kanina po, hindi nakikitang hindi pa dalos-dalos, iisipin mo yung sinasabi mo. Ganon, yung pagsasalita ng masama. At ang kanyang labi ay dapat pigilin sa pagsasalita ng pandaraya. Tumalikod siya sa masama at gumawa siya ng mabuti. Hanapin niya ang kapayapaan at ipagpatuloy niya ito. Ako, dito makikita natin yung sinasabi ni Pedro sa mga Kristiyano na yung mga aral ng mga Pariseo at Saduceo na yon ay mali. Kapuutan yung kaaway, mali. Ito pinakikita, puro pagmamalasakit sa kapwa. 3:12 ng unang Pedro ASND, ito ay sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid. Kasi nakikita pala niya yung gawa natin. Lahat, kahit gaano karami yan, bakit nandun siya sa taas May naalala ko isang pelikula, kwento ko ng konti, na yung isang apartment na mayroong 15 units, alam daw niya lahat ng nangyayari ron sa bawat kwarto. Yung pala, itong caretaker na to, mayroong isang hagdan na nakakaraan sa kisame. Pinagbububutas niya yung bubong, nakikita niya lahat ng nangyayari sa mga 15 apartment. Nakikita niya yung mga naliligo, nakikita niya. Ito logic. Ito logic Ang sabi dito, sapagkat ang mata ng Panginoon nasa mga matuwid. Nasaan ba siya? Nasa taas. Nakikita tayo ng Diyos. Nakuha niyo pa yung punto? Kahit gano'ng karami nakikita. Sinampul ko lang yung pangit na example na yun kasi wala daw maitatago sa kanya. Yung pala, nakikita niya lahat doon sa apartment na yun. Alam niya nagaganap doon. Alam niya yung pag-aaway ng mag-asawa. Alam niya kung saan may peklat yung ganito. Alam niya. Ito ang isang ebidensya. Kung tayo ay talagang tunay na Kristiyano at nakaanib sa matuwid na pamumuhay, ang sabi ng kasulatan, ito ay sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid.
Ang kanyang tainga ay dumirinig ng kanilang panalangin. Ngunit ang mukha ng Panginoon laban sa mga gumagawa ng masama. Kaya yung mga gumagawa ng masama, akala nila yung kasabihan na ang masamang damo matagal mamatay. Hindi. May talata yun, hindi ko lang matandaan eh. Pag ang Diyos ang kumilos, kahit bata ka pa, mamamatay ka. Ano po? 1 Peter 3:12. Dito naman sa unang Tesalonica, konti na lang po, 5:15. Huwag na huwag ninyong gagantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama. Ayan o, huwag na huwag. Sa halip, sikapin ninyong makagawa ng mabuti sa isa't isa at sa lahat. Kahit ginawa ka na ng ganon, suklihan mo mabuti para may kakaiba. Kasi pag ginantihan mo, walang kakaiba eh. Mag-aaway lang kayo lalo, magkakaroon ka ng kaaway. Hebreo 10:30-31. Sapagkat kilala natin ang nagsabi, yun, ipasa Diyos yung mga bagay na yun. Akin ang paghihiganti, ako ang magpaparusa. Ang Diyos ang kikilos, taong gumawa sa inyo. At siya rin ang nagsabi, hakatulan ng Panginoon ng kanyang bayan. Bayan tayo ng Diyos, yung church. Ano? Kakilakilabot ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. Ano? Nakakapangilabot na talata ito. Na sa kabila ng ating mga hinanakit sa kapwa, yung mga sinasabi natin na tayo inaaway nila, ang Diyos pala magpaparusa. Kakilakilabot ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay pag siya bumilos. For we know Him that hath said, vengeance belonging unto me. Hindi sa atin yun. Bakit? Magkakasala nga tayo pag tayo gumanti. Kaya nga sabi natin kanina, kung aalisin natin ng Christianity, okay, wala ng Christianity. Magbago na tayong lahat, wala nang pananampalataya, wala nang faith. Anong gagawin natin? Magpapatayan tayo lahat. No? Lahat tayo siguro may baril. Pag nagkainitan, tanggalan na ng buhay agad-agad. Eh, ang sarap ng merong mapuputing tao kasi nagkakaroon ka ng liwanag, ay oo nga, mali nga pala yun ah. Diba? Kaya yung paghiganti ay sa Diyos. Vengeance belongeth unto me, I will recompense, said the Lord. And again, the Lord shall judge His people. It is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Nakakatakot mahulog kapag ka ang Diyos ay nagparusa. Minsan dahil sa strong emotions na dala ng galit sa nararanasang injustice, nakakalimutan natin na may Diyos at siya isang Diyos na makatarungan. Ay, napapanood natin sa balita na ginawa ng masama yung pamilya niya, hindi ko sila mapapatawad. Bakit? Galit pa kasi siya. Diba? Ang daming pwedeng isang halimbawa na makikita natin na ang hirap itong bagay na ito na inuutos ng Diyos na love your neighbor, love your enemies. Mahirap po magawa yan. Pero sa ating mga Kristiyano, lagi tayong mayroong pag-asa na magawa yan. Bakit? Tinuturo kasi na tayo ay magmamana ng buhay na walang hanggan at upang maging ganap sa harapan ng Diyos. Kapag ginawan ka ng masama ng isang tao, natural lang na magalit ka at gusto mong maparusahan siya dahil sa ginawa niya. Pero kung tayo mismo ang mag-iiganti, tayo ay lalabag. Tayo ay labag. Yun na sa sinasabi ng Biblia. Hindi tayo, o sabi doon sa tinlaki natin na huwag mag-iganti, huwag mong ilagay ang batas sa iyong kamay. Ipasa Diyos pa rin, at the end of the day, siya pa rin ang magpaparusa at maghahatol. Magugulat ka na lang. No? Nangyari yun. Bago po ako naging Kristiyano, konting side trip lang. May mga nakaaway ako noon na mga ibang tao na ngangani, kumbaga, na gusto kong gantihan. Pero nitong huli, nung pumasok na tayo sa preaching, nakita ko na yung mga sistema ng pamumuhay nitong mga ito, naawa ako. Yung mga gumawa sa akin ng masama, napatunayan ko, natutuo pala. Talaga, na kapag ang Diyos ang gumanti, ay naku po, makikita natin na napaka-makatarungan. So hanggang dito po, ang ating paksa na inilatag sa umagang ito, nawa ay nabusog ang ating mga pakinig, ang ating spiritual na kalagayan sa Diyos ay nakakain ng kanyang mga salita. At nawa po ay sa susunod na pagtayo natin ay abangan natin ang chapter 6 na aklat ng Mateo. At ito po yung ending ng Matthew chapter 5 na may kinalaman sa sermon on the Mount ng Panginoong Yesus. Ang gaganda ng sermon, ano po, hindi siya nakakaboring aralin kasi iba-iba yung title.